Ang sarap sa pakiramdam, may Diyos na nariyan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms, chapter 23, verses 1 to 6, and I read it for you. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord my whole life long. Napakaganda po ng ating binasa sa araw na ito. Ito po ay nagpapahayag sa atin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Dalawang characteristics po ang ibinigay sa atin. Isang Panginoon na nagbibigay at ang isang Panginoong nagtatanggol. Panginoong nagbibigay. Ibinibigay ng mabuting pastol ang lahat ng pangangailangan ng kanyang kawan. Ito man ay sa pagkain, inumin, o kung anumang bagay na kanyang kinakailangan. Kung bibigyan siya ng kagalingan dahil siya ay nagkasakit, gagawin niya ito. Kung bibigyan siya ng disiplina, didisiplinahin niya ang tupa. Kung ang nakabubuti para sa tupa ay ang ikulong muna siya, ibibigay ng Panginoon ito upang makabawi ito sa kanyang lakas. Isang Panginoon na nagbibigay. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ang pangalawang karakteristiko, isang Panginoong nagtatanggol. Kanino tayo pinagtatanggol? Sa masama, sa kasamaan, sa demonyo. Sa lahat ng mga lobo na nakapaligid sa atin, nariyan ng Panginoon upang ipagtanggol tayo, ipagsanggalang tayo. Sa ibang sipi sa Biblia, inilarawan din ng Panginoon bilang tarangkahan. Siya mismo ang gate na kung saan lahat doon ay pumapasok at lumalabas at hindi makakapasok ang masamang loob, hindi makakapasok ang lobo sapagkat ipagtatanggol niya ang kanyang kawan. Sabi ng ating binasa, even though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang iyong pamalo ang nagbibigay sa akin ng kasiguraduhan na kailangan kong maging komportable at kampante sapagkat ipagtatanggol mo ako. Napakasarap isipin, maging sa ating pakiramdam, ang realidad na ang Panginoon natin ay isang mabuting pastol, nakahandang magbigay, nakahandang magtanggol. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kayo po ang aming mabuting pastol. Pinagkakaloob niyo po ang lahat ng aming pangangailangan, ito man ay sa pagkain, inumin o kagalingan. Kayo rin po ang nagtatanggol laban sa aming mga kaaway, laban sa kasamaan. Panginoon, aming mabuting pastol, palagi niyo po kaming gabayan at idala sa mainam na pastulan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.